Mapagpalang araw po mga kapatid, kumusta po ang bawat isa na nakikipaglaban po sa problemang kinaharap ng bansang Pilipinas? Kumusta po ang maraming Pilipino saan man pong panig ng mundo mga kapatid? Welcome po kayo dito sa ating YouTube channel, Politika Artista PH mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta. At ito na nga po mga kapatid, kalat po ngayon sa iba't ibang social media mga kapatid ang naging pahayag po ng Iglesia ni Cristo noong mga nakaraang 2 linggo mga kapatid, kung saan sila po ay magagather ng isang malaking pagtitipon na pangungunahan po ng Iglesia ni Cristo mga kapatid. At ito na nga, siguro ito na nga po talaga yon, at mukhang matutuldukan na po at matutuloy na po ang mga haka-haka at mga imahinasyon po na bumabalot sa mundo ng social media mga kapatid. Ang tugon ng iba, ito daw po ay baka magkaroon ng domino effect. Ito daw po ay baka biglang magkabaliktaran at kung ano-ano pa pong mga pahayag na iba't ibang panig po at na iba't ibang social media. Merong pong mas marami pong Pilipino ang sumusuporta at naninindigan na sumuporta po sa Iglesia ni Cristo. At marami naman din, may mga tao rin naman po na iba po ang iniisip nila sa gagawin pong peace rally ng Iglesia ni Cristo mga kapatid. At ito na nga, nag-share po, ang dami na pong nag-share at pero po tayong nakita at ito po ang nakalagay, January 13, 2025, peace rally po ng INC. So ano po ang ibig sabihin dito mga kapatid? Ito po, nandyan po ang pictures, makikita nyo po, nakalagay January 13, 2025, rally. Join the historic INC rally at Luneta Stand against injustice. Ito po ay ang pagtawag po ng Iglesia ni Cristo at ito po ay nakapublish 12/22/2024 ngayong araw by Dr. Lee. Yan po ang nakalagay mga kapatid. Ayan po, makikita nyo po sa picture. Siguro ito na nga po. Yun nga, malamang sa malamang ang Iglesia ni Cristo po ay magbubukas po ng pinto para sa lahat po ng gustong makidalo at sumusuporta po sa panawagan po ni President Bongbong Marcos na huwag pong ituloy ang impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay tugon ng INC sa panawagan po ni President Bongbong Marcos mga kapatid. At yun po ang pinaninindigan ng INC mga kapatid. Ngunit iba po ang tingin ng maraming Pilipino dito na ito daw po, ang sinasabi po ng iba, ito daw po ay pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Ang paninindigan po ng INC, ang sinasabi nila ay naninindigan po sila sa pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos at kung ano-ano pa mga kapatid. Ano man po ang maging pahayag ng INC dito at ano man po ang kanilang ipinaglalaban, kasama po ng maraming Pilipino na suportahan, lalong-lalo na po tayo na mga sumusuporta po at nagmamahal sa mga Duterte. Ito po ay malaking pagsuporta kung ito po ay itutuloy nila ngayong January 13 mga kapatid. Marami po, malamang sa malamang po kilala po natin at kung gaano po mag-gather ng mga rally itong INC mga kapatid. Kaya kaisa nyo po ang maraming Pilipino sa inyo pong gaganaping rally at bumulusok na po ito mga kapatid. Nakarating na po sa iba't ibang social media mga kapatid at nakita natin ang dami nang nag-share, ang dami nang nag-post, ang dami nang nag-like at kung si mga kapatid po natin mga DDS vlogger ay sinusuportahan po ito mga kapatid. Kaya hindi lang po ito ang pakiusap lang po sana ng maraming Pilipino at naririnig po nila ay buksan po ang pinto ng INC para po sa lahat ng mga gustong mag-join at mga nagmamahal po kay Vice President Sara Duterte upang magkaisa po ang laban. Dahil naniniwala po tayo at naniniwala po ang maraming Pilipino na ito po ang magsisimula at magbubukas po ng kahibangan ng mga nangyayari po at pinagagagawa po initong House of Representatives. Kaya mas maigi po mga kapatid na mapagpatuloy po natin ang mga ganitong pangyayari at mga ganitong mangyayari. Saludo po kami pong mga Pilipino na nakikita po natin na kahit papaano ay may tumitindig pa. Marami pa pong lalabas na mga religious group dyan at mga organisasyon
na makikiisa at susuporta po sa panawagan po ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid, ano? At maganda po, wala naman po kasi talagang maidudulot na mabuti kung tanging si Martin Romualdez po ay naghahangad ng posisyon sa mga darating na panahon. Sana sa maayos na pamamaraan, ano? Hindi sa mga ganitong pamumulitika. Kung gusto mo na ikaw ay tumakbo sa mga darating na panahon, ay pagsumikapan mo at ituro mo at ipakita mo sa taong bayan na naglilingkod ka ng tapat at naglilingkod ka ng may puso at may paninindigan. Ang masama, hindi ang ginagawa mo para sirain at eliminate ang pamilyang Duterte at si Vice President Sara Duterte ay gipitin para sa mga darating na panahon, hindi na makatakbo sa politika. Hindi po mangyayari yan dahil kung si Vice President po ay naninindigan, mas lalo pong maninindigan ang maraming Pilipino na sumusuporta po at nagmamahal sa mga Duterte, no? So, ano natin yan? Tawag dito, ipagpatuloy natin yan, ano? Ipagpatuloy natin. At naririnig natin, ano? Baka po sumabay, ang mga men and women uniform na mga kapulisan at mga kasundaluhan po na mga retired, baka po sila po ay makiisa sa gagawin pong panawagan po ng INC. Tapos na po sila maniwagan, ibig sabihin ikakasa na lang po ngayong January 13. Inaanyayahan po natin ang mga kapatid natin, ano, na makiisa po dito sa gagawing pagtitipon po ng INC. Kasama po ng maraming Pilipino na sumusuport at nagmamahal po sa INC. Naway buksan po nila ang pinto sa maraming Pilipino na gustong makilahok at makiisa po sa kanilang pinaglalaban. Malamang sa malamang po, dalawang relihiyon na po yan, KOJC, Iglesia ni Cristo, ang mga kapatid nating Muslim. Hanapin po natin ang pinakamalaking organisasyon sa Pilipinas ay ang Katoliko po. Nasaan po ang simbahang Katoliko? Sila po kaya ay makikiisa dito sa panawagan na wag pong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte? Malamang sa malamang hindi. Nakita nga po natin na nagpunta pa po sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez sa House of Representatives, nagpunta pa po itong mga madre at pare upang suportahan po ang pagpapatanggal at pagpapatalsik po kay Vice President Sara Duterte. So alam na natin yon, mga kapatid. Alam po natin na ang simbahang Katolika, hindi po lahat ng pari at mga kaparian at kamadrihan ay sumusuporta po sa panawagan po nitong House Speaker, nito pong Kamara, na gusto po nilang mapatanggal nitong mga komunista si Vice President Sara Duterte. Hindi yan mangyayari. Kasama po ng maraming Pilipino at marami pong nagmamahal at nananahimik po at nakikiramdam sa magiging gagalaw. Inaantay lang po nila ang INC. Ngayon po, tapos na po ang Thanksgiving na ginanap po ngayong araw. Tatapos na po ang Thanksgiving ng INC. Natapos ako nila po ang kanila. Patapos na rin po ang gagawin nilang paghahanda. Tatapusin lang po nila ang Pasko at Bagong Taon. Ay makikiisa na po sila rito at makiki-join na po sa mga gagawin pong pagtitipon, mga kapatid. Ano po tayo dyan, ano? Alam natin na ang ginagawa po ng INC, ito po ay pagsuporta nga po sa panawagan po ni President Bongbong Marcos na wag pong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero ako, iba yung nakikita ko dito, no? Iba yung nakikita ko. Imbis na baka ang gusto nilang maipa-impeach si Vice President Sara Duterte, mukhang wag naman. Iba yung nakikita ko talaga, as in. Lagi kong iniisip at lagi kong naiisip na baka ang mangyari ay magkaroon ng twist. Na baka imbis na ipa-impeach si Vice President Sara Duterte ay biglang magkabaliktaran po. Kaya, alam nyo na yung ibig kong sabihin. Dalawa lang po, isa sa dalawang tao na to ang titindig sa mga darating na panahon. Either si Vice President Sara Duterte ay matanggal or si Bongbong Marcos ay matanggal. Dalawa po. Isa ang tatayo at isa po ang matatanggal. Yun po ang nakikita natin dyan. Pero ang nakikita po talaga natin dyan ay malamang sa malamang. May matatanggal po talaga.
sa ginawa po, sa kinahaba-haba po na ginawa na panggugulo po at pagsira po sa pamilyang Duterte, nakikita pa rin po natin ang suporta ng maraming Pilipino at pagmamahal ng maraming Pilipino ay nandyan pa rin. Mga tahimik na nakikipaglaban at sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, wala pa rin pong kupas, At nakikita nga po natin, si Vice President Sara Duterte, hindi nga po siya apektado rito. Kita mo, di ba? Hindi po siya apektado. Nakakangiti, maganda pa rin. At lalong gumaganda. Hindi naapektuhan. At kung iba-iba lang to, Diyos ko po, baka ito ay nag-resign na dahil nga sa nakikita natin kalawat ka ng pag-atake po sa kanya, atake sa Kamara, atake sa Senado, atake nitong mga CPP, NPA, MDF, at na kung sino-sino pang mga personalidad na walang ginawa kundi atake ang pamilyang Duterte at mga kaalyado ng Duterte. Mga kapatid, hanggang kailan po kayo magsasawa? Hanggang kailan po kayo maninindigan sa mga kapalpakang pinagagagawa nyo? At sinusuportahan nyo ang kaadikan ni Bongbong Marcos? Ay, nako, nakakalungkot. Kaya handa tayo mga kapatid, ang tanong po natin dyan. Sa panawagan po ng INC, nagaganapin po sa January 13 sa Luneta Park, kaisa ka po ba? Ikaw po ba ay kaisa ng maraming Pilipino na makikiisa at dadalo sa gaganaping peace rally po ng INC? Kung ikaw ay kaisa, mag-comment ka po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin ang iyong pahayag. Maraming support. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po.